Sa isang mundo kung saan ang kapangyarihan ang nagtatakda ng lahat, si Fate ay isang binatang kinamumuhian ng lipunan. Taglay niya ang isang isinumpang kakayahan na tinatawag na Berserk. Ang kapangyarihang ito ay walang ibang alam kundi ang tugunan ang walang katapusang gutom nito sa pamamagitan ng pagsipsip ng lakas ng mga kalaban. Ngunit nang magsimulang magising ang kadilimang nakatago sa kailaliman ng kakayahang ito, biglang nagbago ang tadhana ni Fate. Mula sa pagiging mahina at hamak na wala, unti-unti siyang nagiging isang mandirigma. Sa bawat hakbang ng kanyang madugong paglalakbay, kailangang harapin ni Fate ang tukso ng mapanirang lakas sa loob niya. Makokontrol kaya ng bida ang likas na pagnanasa nito, o tuluyan siyang magiging alipin ng uhaw sa kapangyarihan. Lalong nagiging magulo at mapanganib ang sitwasyon, habang nagkalat ang mga goblin na nagdudulot ng lagim sa mga naninirahan sa lupain. Gayunman, ang pagdating ng isang makapangyarihang espesyal na pangkat ay agad na nagpawi sa banta. Sa tulong ng kanilang pambihirang lakas at husay sa pakikipaglaban, madali nilang winasak ang mga goblin sa loob ng maikling panahon. Pagkatapos ng labanan, bumalik sa bayan ang grupo ng mga mandirigma upang ipagdiwang ang kanilang matagumpay na tagumpay. Si Fate ay nakatayo lamang sa malayo, pinagmamasdan sila ng may matinding paghanga. Para sa kanya, ang pumatay kahit isang goblin ay tila imposibleng mangyari. Dahil sa gutom at kakayahang nasa pinakamababang antas, tinatanggap ni Fate ang mga mabababang trabaho kahit alam niyang siya ang nasa pinakailalim ng lipunan. Ang tatlong magkakapatid na Bervilic ay kilala sa kanilang kalupitan at katusuhan. Ginagamit ni Rafan ang kanyang katanyagan bilang banal na kabalyero, hindi lamang upang apihin ang mga karaniwang tao, kundi upang tratuhin si Fate ng may sukdulang paghamak. Hindi siya nagdadalawang isip na ihagis sa lupa ang mumunting sahod, pinipilit si Fate na yumuko para pulutin ito. Madalas ding bugbugin at tuyain ng mga Bervilic ang malas na kasanayang taglay ni Fate. Hindi madaling tiisin ang ganitong kahihiyan, ngunit para may makain at mabuhay araw-araw, kailangan ni Fate magtiis. Isang babaeng kabalyero na nagngangalang Roxy ang biglang lumitaw. Matapos masaksihan ang kakilakilabot na pangyayari, agad siyang nakialam upang ipagtanggol ang binata. Mariing tinutulan ni Roxy ang ginagawa ng mga magkakapatid at hiniling na itigil nila ang pagkuha kay Fate para sa pagbabantay sa tarangkahan, isang tungkuling nararapat lamang sa mga banal na kabalyero. Kung ipagpapatuloy pa nila ang ganitong asal, dapat daw agad itong isumbong ni Fate sa kanya. Pagkatapos noon, ibinigay niya ang kanyang shift kay Roxy at nagtungo sa isang kainan. Bagaman mabuti ang hangarin ni Roxy na tulungan siya, hindi basta-basta ang pagkatao ni Rafan. At imposibleng mahulaan kung anong madayang paraan ang maaari niyang gamitin. Binalaan si Fate ng may-ari ng kainan na kung patuloy siyang magtitiis, tiyak na magiging masama ang kahihinatnan. Walang gustong magkaroon ng kasanayang Berserk Devourer at maging walang silbi. Hindi niya pinapangarap na maging isang kabalyero. Ang maging mandirigma, mangangalakal, o artisan ay sapat na sana para sa kanya. Habang siya ay labis na nalulungkot, nadiskubre ni Fate ang mga magnanakaw na palihim na pumapasok sa lungsod at agad niya itong iniulat kay Roxy. Ibinigay ni Roxy ang pagbabantay ng tarangkahan at siya mismo ang tumungo upang lipulin ang mga ito. Ngunit hindi inaasahan, isang tiwaling kabalyero ang nagtangkang tumakas patungo sa direksyon ni Fate. Kung palalampasin niya ito, malalagay si Roxy sa alanganin. Kahit mahina at walang karanasan, kailangang harapin ni Fate ang kalaban. Ang tagpong iyon ang nagtulak sa kanyang unang laban. Nang makita ng bida ang sarili sa isang desperadong sitwasyon habang inaatake, biglang nag-activate ang kasanayang Berserk at tuluyang pinuksa ang kalaban. Nasipsip niya ang lahat ng lakas at kakayahan ng kanyang kalaban. Kasama sa mga nakuha niyang kakayahan ang appraisal at mind reading. Doon napagtanto ni Fate na hindi pala siya walang silbi. Ang Berserk ay isa palang nakakatakot na kakayahan. Ilang sandali pa, nagmamadaling lumapit si Roxy na labis na nag-aalala. Dahil nababasa ni Fate ang iniisip niya, alam niyang tunay na nag-aalala ito para sa kanya. Bilang ganti, ipinakilala ni Roxy kay Fate ang isang bagong trabaho sa kanyang sariling sambahayan, ang angkan ng Hort. Kung mananatili siya rito, habang buhay siyang sasaktan at pahihirapan ng mga Bervalic. Nasa isang sangandaan ng bida, magpapatuloy ba siya sa lugar kung saan siya labis na inaapi, o sasamantalahin ang pagkakataong makatrabaho si Roxy na may pangakong mas maliwanag na kinabukasan? Nagpasya si Fate na tanggapin ang alok at nagsimulang magtrabaho para sa pamilya Hort. Matapos talunin ang magnanakaw, naramdaman ni Fate ang bagong lakas sa kanyang katawan. Kampante siya na sa mga kakayahan niya ngayon, kaya na niyang talunin ang mga halimaw. Kinabukasan, bumisita siya sa isang tindahan ng sandata. Ngunit dahil mayroon lamang siyang 2 pilak na barya, tanging mga lumang gamit mula sa basurahan lang ang kaya niyang bilhin. Nahumaling siya sa isang kakaibang itim na espada. Nang hawakan niya ito, isang mahiwagang tinig ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Si Rudus ay isang nilalang na may kaluluwang nananahan dito, taglay ang sariling kalooban at walang hanggan ng pagnanasa.
Samantala, nagingit-ngit si Memon dahil nakialam si Roxy sa pagbabantay sa tarangkahan na saklaw ng pamilya Bervalik. Nanatiling kalmado si Rafan dahil para sa kanya, laganap naman ang mga walang silbing tulad ni Faith. Bukod pa rito, kabilang ang parehong angkan ng Hurt at Bervalik sa 5 pamilyang nagpoprotekta sa kaharian. Kaya wala raw dapat ipag-alala. Ang mahalaga ngayon ay ituon ang pansin sa matagumpay na pananaliksik upang makamit ang immortal na katawan. Balik sa bida, biglang binalaan siya ng espada na si Greed tungkol sa pagdating ng isang kalaban. Sa lakas ni Faith ngayon, madali niyang napatay ang isang goblin. Dahil dito, mabilis na tumaas ang kanyang mga katangian at nakakuha siya ng kakayahang power enhancement. Pagkatapos noon, daan-daang goblin ang sabay-sabay na sumalakay. Patuloy na ginamit ni Faith si Greed upang wasakin ang mga halimaw, tumatama ng eksakto at mabilis na ginawang libingan ang buong labanan. Labis na lumakas ang kanyang kapangyarihan, at ang pinakanakabugulat, napawi ang kanyang gutom. Inakala noon ni Faith na ang mga likas na katangian ay hindi kailanman mababago. Ayon kay Greed, sa tuwing makakapatay siya ng kalaban, makakakuha siya ng mga puntos ng karanasan at tataas ang kanyang antas. Gayunman, ang Berserk ay kumukuha lamang ng mga kakayahan at katangian, kaya hindi siya makatatanggap ng mga puntos ng karanasan. Dahil dito, nananatiling antas isa lamang si Faith. Hindi niya dapat ipaalam kaninuman na taglay niya ang kasanayang Berserk, dahil ito ay itinuturing na kasalanang lumalabag sa banal na etika. Tinanggap na siya ng espada bilang tagasunod nito at mula ngayon ay sasamahan siya sa kanyang landas ng pakikipaglaban. Matapos makalikom ng mga tenga ng goblin, nakatanggap si Faith ng gantimpala. Plano niyang kumain ng masaganang pagkain karne, ngunit nais ni Greed na baguhin muna ang anyo nito. Samantala, aksidenteng nabangga ni Faith ang isang marahas na lalaki at nabasa niya sa isipan ng isang bata ang desperadong sigaw ng tulong. Bagaman hindi niya makita ang mga kakayahan ng lalaki, determinado si Faith na iligtas ang bata. Si Lord Laplace ang lumikha ng mundo. Bago siya umalis, ipinagkaloob niya sa sangkatauhan ang mga natatanging kapangyarihan. Nalulungkot ang bata dahil sa tingin niya walang silbi ang kasanayang taglay niya. Ginawa na ng madre ang lahat upang siya ay mapalubag. Noong panahong pinoprotektahan pa ni Lord Laplace ang mga tao, wala pang mga kasanayan o katangian. At kahit ang mga halimaw ay hindi pa umiiral noon. Nais ng batang lalaki na sana ay mabuhay siya sa ganitong mundo. Lahat ay naghanap na kung saan-saan, ngunit hindi pa rin nila makita si Sahara. Sa kasalukuyan, ang dalaga ay malupit na pinahihirapan ng lalaki. Ngunit sa kabutihang palad, dumating si Faith. Ipinahiwatig ng kaluluwa ni Greed na minamaliit siya ng lalaki, kaya dapat niyang samantalahin ito. Mabilis na iniligtas ni Faith ang dalaga at dinala sa ligtas na lugar, pagkatapos ay hinarap niya ang lalaki. Sa isang mabilis na hiwa ng espada, bumagsak ito sa lupa. Ginamit ni Faith ang kanyang espada upang siyasatin ang lalaki, at dahil sa matinding sakit, isiniwalat nito na ang nasa likod ng lahat ay si Kyla. Dinala ni Faith ang batang babae sa bayan upang kumain ng inihaw na karne sa patpat. Hindi napigilan ni Sahara ang kanyang damdamin at napaiyak, kaya ibinigay ni Faith sa kanya pati ang bahagi niya. Kinagabihan, dinala niya ang dalaga pabalik sa parokya. Sa unang pagkakataon na pinasalamatan siya, bahagya siyang nabigla. Parehong may mahina at walang silbing kasanayan sina Faith at Sahara. Pinayuhan ng bida ang dalaga na kahit gaano man kahirap ang buhay, dapat siyang umiti dahil tiyak na darating din ang kaligayahan. Iyon din ang lagi niyang sinasabi ng kanyang ama noon. Kaya naman gusto talagang iligtas ni Faith si Sahara. Isang bagong teknik sa kasanayan ang nadagdag na nagbibigay daan sa kanya na gumamit ng espesyal na atake ng 2 beses na sunod-sunod. Ngayon lamang napagtanto ng bida na ginamit pala ng lalaking iyon ang isang napakapanganib na kasanayan na kayang hatiin ang kalaban sa 3 piraso. Kung nalaman niya yon noon, hindi sana siya basta sumugod sa laban. Dahil sa pagiging konserbatibo at mapanghamak na pagkatao, naniniwala ang kaluluwa ni Greed na sinuwerte lang si Faith, bagay na lalo pang nag-udyok sa kanya na maging mas malakas. Pagkatapos ng abalang araw, nakalimutan niyang bukas na pala ang unang araw niya ng pagtatrabaho para sa pamilya Hart. Wala pa rin siyang nabibiling damit na papalit sa mga punit-punit niyang suot. May balitang si Lord Mason, ang ama ni Roxy, ay napatay sa digmaan. Ngayon, si Roxy na ang magiging pinuno ng angkan at siyang direktang pipigil sa 3 magkakapatid na Bervalik. Kinabukasan, dumating si Faith upang simulan ang kanyang bagong trabaho at hinarap niya ang napakalawak na mansyon. Lumabas si Roxy na napakaganda, kaya't napatulala at labis na namangha ang bida. Dinala siya nito sa libingan ng kanyang ama. Ang Galia ay isang kontinente na pinaghaharian ng mga halimaw. At tungkulin ng mga banal na kabalyero ang lipulin ang mga halimaw na ito. Ngayong taon ay pagkakataon naman ng pamilya Hart, ngunit sa kasamaang palad, napatay ang ama ni Roxy ng Celestial Dragon. Ang halimaw na iyon ay muling nagpakita matapos magtago sa loob ng libu-libong taon. Napagtanto ni Faith na si Roxy ay tunay na malakas at may mabuting puso.
Kahit nagluluksa pa siya sa pagkamatay ng kanyang minamahal na ama, nag-aalala pa rin siya para kay Fate. Mula ngayon, si Roxy na ang magiging pinuno ng angkan, at nais niyang maging masigla at buhay ang sambahayan ng Heart kasama si Fate. Ngunit hindi niya kailangang hawakan ang kamay nito dahil kapag nangyari iyon, maa-activate ang mind reading. Sa sandaling iyon, lumitaw si Haru. Siya ang punong tagasilbi ng pamilya. Marahil ay hindi siya ganoon kabilib kay Fate. Kahit sa unang pagkikita pa lang, natakot na agad si Fate sa mga matang tila pumapatay. Pinagsilbihan ang bida ng masaganang karne, at matapos mapuno ang tiyan, nagsimula na siyang magtrabaho. Dito niya nakilala sina Mr. Minova at Oliver. Noong una, nang makita ni Mr. Minova na kinakausap ni Fate ang kanyang espada, inakala niyang siraulo ang bida, at nang labis itong maantig sa pagkain ng karne, nagtawanan silang lahat, ngunit di nagtagal, muling kumalam ang kanyang tiyan. Sa ganitong takbo, malalampasan na ng gasto sa pagkain ang kanyang sahod. Pagkatapos noon, dinala siya ni Haru upang makipagkita kay Roxy. Dahil sa pagkakaroon ng kasanayang Berserk Devourer, lalo pang lumalala ang kanyang gutom, at hindi na napigilan ni Fate ang sarili hanggang sa siya ay himatayin. Pagmulat niya, nakita niya ang isang liham mula kay Roxy na nagpapahintulot sa kanya na magpahinga ng isang araw. Sa mga sandaling ito, labis na nagtataka ang bida kung bakit ganito ang nangyari sa kanyang katawan. Ipinaliwanag ng kaluluwa ni Greed na natikman na ng kasanayang Berserk ang mga kaluluwa. Kaya mula ngayon, kailangan ng bida na gampanan ang tungkulin ng paghahanap at pagpatay ng mga halimaw na parang nag-aasam ng pagkain. Nauunawaan ni Fate na kung hindi niya makokontrol ang Berserk, maaari siyang maging isang taong wala sa katinuan, alipin ng gutom, at posibleng umatake sa kahit sino kapag naabot na ang hangganan ng pagtitiis. Kapag umabot siya sa puntong iyon, agad na mamumula ang kanyang mga mata. Pagkatapos nito, lumabas siya at hindi sinasadyang naamoy ang mga nakatutuksong samyo sa paligid. Ito ay dahil sa pag-activate ng Hunger Enhancement, isang pansamantalang kapangyarihan na tumutulong sa Berserk na mas epektibong kumonsumo ng mga kaluluwa, habang pinapahusay din ang paningin sa dilim at nagpaparalisa ng mga mahihinang kalaban. Bunga nito, nananatiling nakatayo lang sa isang lugar ang mga goblin, kaya't malaya niya itong pinapatay isa-isa. Ngunit hindi pa rin yon sapat. Sinunod ni Fate ang payo ni Greed at pumasok sa kailaliman ng kagubatan upang ipagpatuloy ang pangangaso ng mga goblin. Sa lakas niya ngayon, madali niyang napupuksa ang mga halimaw. Sa wakas, napawi rin ang kanyang gutom. Pagkatapos noon, biglang lumitaw ang isang Goblin King. Dahil sa kasanayang self-healing, muling naibalik ang mga pisikal na katangian ng bida. Sa unang pagkakataon na nakaharap siya ng isang dambuhala at makapangyarihang halimaw, bahagyang nag-alinlangan si Fate, takot na baka siya naman ang maging pagkain nito. Pinalakas ni Greed ang loob niya at ginabayan siyang harapin ito ng buong tapang. Ang unang matagumpay na pagputol ng ulo ay magandang simula, ngunit tila isang hakbang pasulong at 10 paurong. Sa ganitong kalagayan, paano siya mananalo? Pinasigla ni Greed ang kanyang diwa ng pakikipaglaban, at buong bangis na sumugod ang bida, matagumpay na napatay ang halimaw, dahilan upang tumaas ng malaki ang kanyang mga katangian. Ayon sa payo ni Greed, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang mga katangian sa espada, at isang bagong anyo ang lumitaw, ang Demon Bow. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang halimaw na kanina pa pala nakikinig sa kanila, at basta na lamang nagpaputok si Fate, ngunit kahit pabigla-bigla, tumama pa rin ito sa target. Pagkatapos, dinala niya ang mga tenga ng Goblin King sa tinitirhan ni Sahara. Ngayon, makakakain na ng masagana ang lahat. Samantala, habang nagbabantay, nadiskubre ni Fate ang isang kakaibang dalaga. Laking gulat niya nang malaman na si Roxy pala ito. Nagsuot siya ng ganoong kasuotan upang suriin ang kalagayan ng bayan, at hindi dapat malaman ito ng kahit sino. Handa na sanang bumalik ang bida upang ipagpatuloy ang trabaho nang pigilan siya ng kanyang amo na nais siyang gawing tagapagtanggol nito. Formal nang nagsimula ang inspeksyon ni Roxy. Upang itago ang kanyang pagkakakilanlan, papalitan niya ang pangalan niya bilang Rocky. Nang marinig ni Fate si Greed na nang-aasar sa kanya, sinaway niya ito sa pagiging istorbo. Napatigil si Roxy, akala niya siya ang sinasabihan, ngunit hindi naman niya ito dinamdam. Sa katunayan, nasasabik pa siyang sumama kay Fate. Pareho silang namula sa hiya habang muling umalingaw-ngaw ang mapanuyang tinig ng kaluluwa ni Greed. Susugurin na sana ito ni Fate nang pigilan siya ni Roxy. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita niya ang espadang iyon. Nakakapanibago raw na ang isang taong may kasanayang malas tulad niya ay may sandatang ganoon. Ngunit walang nakakaalam na ang Berserk ay tunay na mapanganib. Kapag natikman na nito ang mga kaluluwa, hindi na ito titigil at patuloy na kakain ng kakain upang lubos na mapalakas ang kapangyarihan. Kung hindi, mamamatay siya sa gutom at tuluyang magiging halimaw. Dahil napakakatakot nito, hindi ito maaaring ipaalam ng bida sa kahit kanino. Pagkatapos noon, magkasama silang bumaba sa bayan upang isagawa ang kanilang misyon. Masigla at matao ang tanawin sa paligid, at agad na naakit si Roxy sa makakatas na ubas.
Pinatikim sila ng may-ari, at ipinagmamalaki ni Roxy na ang mga ubas na itinatanim sa kanilang tahanan ay mukhang mas masarap pa. Halos mabunyag tuloy ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit sinunod ni Faith ang payo ni Greed at sinabing mga kamag-anak niya raw ang nagtatrabaho para sa pamilya Hart. Lubos siyang pinasalamatan ni Roxy, bagaman medyo nagtataka siya kung bakit parang palagi na lang kinakausap ni Faith ang sarili. Muling naghasik ng gulo ang tatlong magkakapatid na Bervilic, at nang makita nila si Faith, agad nila itong nilait at ininsulto. Hindi na nakapagtimpi si Roxy at agad siyang nagsalita. Sa mundong ito, ang karaniwang tao na sumasalungat sa isang kabalyero ay pinarurusahan ng kamatayan. Ngunit nang tignan niyang mabuti, napansin niyang may napakalaking pagkakahawig ito kay Roxy. Hinimok ng kaluluwa ng kasakiman ang bida na magpanggap na kasintahan ni Roxy. Kinabahan siya at bigla na lang niya itong nasabi ng hindi sinasadya. Si Roxy mismo ang nangunang humaplos kay Faith at saka nagsabing uwi na siya upang ipagluto ang kanyang minamahal na asawa. Tumigil sa pagdududa ang lahat dahil ang mga kabalyero ay kailanman hindi gumagawa ng gawaing bahay. Ngayon lang naglakad si Roxy na magkahawak ang kamay ng isang lalaki, kaya labis siyang kinakabahan. Nahihiyang humingi ng paumanhin si Faith dahil sa pagdampi ng kanyang kamay. Ngunit sa totoo lang, gusto yon ni Roxy. Nagiging mas nakaka-stress ang tungkulin bilang kanyang tagapaghatid. Naakit si Roxy sa mga makinang na alahas. Ginamit ni Faith ang kanyang kakayahan sa pagsusuri upang hanapin ang mga mamahaling bato sa loob ng hilaw na mineral. Kung malalaman ito ng nagbebenta, siguradong magagalit ito ng husto. Habang pinagmamasdan ni Faith si Roxy na natutuwa sa mga alahas, napagtanto niyang hindi siya mukhang banal na kabalyero. Gayunman, nagpa siya si Roxy na huwag bumili ng anuman dahil pakiramdam niya ay hindi naman iyon kailangan. Tinanong niya si Faith kung may kakilala ba siyang mga mandirigma. Bukod kina Oliver at Minova, hindi nila sinasadyang marinig ang mga bulong-bulungan tungkol sa mga goblin na pinaslang. Naniniwala ang mga tao na isang mabangis na hayop ang may kagagawan, ngunit wala silang katiyakan. May balita rin tungkol sa mga madre na naghahanap ng taong dapat pasalamatan dahil sa nagdonate ng tenga ng hari ng goblin. Dahil sa kanyang pagkamausisa, nagtanong si Roxy para malaman ang detalye, ngunit wala ni isa ang nakakaalam. Agad niyang inutusan ang bida na dalhin siya sa lugar kung saan naroon ang mga mandirigma. Lumabas na kaya pala siya nagpa siyang magpanggap bilang karaniwang tao at suriin ang bayan ay dahil sa bulong-bulungang ito. Nagiging mas kapanapanabik ang mga pangyayari. Dinala siya ni Faith sa isang pamilyar na tavern at ipinakilala sa may-ari bilang si Rocky, isang bagong kasamahan sa kanyang pinagtatrabahuhan. Matagal nang hindi siya nakita ng may-ari, at ngayon ay nagdala pa siya ng kasintahan upang ipakilala, kaya labis na nahiya si Faith at nabasag ni Roxy ang kanyang tasa. Ngunit hindi ito inalintana ng may-ari dahil karaniwan lang para sa mga mandirigma ang hindi makontrol ang kanilang lakas. Alam ng kaluluwa ng kasakiman na may nararamdaman si Roxy para sa bida. Sa sobrang hiya, nabasag din ni Faith ang sarili niyang tasa. Matapos puksain ang mga goblin, kinokolekta ng mga mandirigma ang kanilang mga tainga upang kumita ng pera. Gayunman, nananatiling buo ang mga bangkay, kaya pinaghihinalaan nilang may gumagalang halimaw sa lugar. Dahil dito, hindi makapapasok ang mga mangangalakal mula sa ibang bayan. Labis na nakaramdam ng pagkakasala si Faith. Sa sandaling iyon, lumitaw si matandang Adu at inisip na baka oso ang may kagagawan. Direktang mangangaso ang mga banal na kabalyero at sa kasalukuyan niyang antas, imposibleng kayanin iyon ni Faith. Lalo pang tumindi ang tensyon nang makita siya ni Roxy sa ganoong kalagayan. Pagkatapos noon, dumating din ang mga mandirigmang numadiko sa kainan. Dahil sa ganda ng dalaga, agad silang lumapit upang manligaw. Bago pa makakilo si Faith, bigla siyang umatake at napaalpas ang lalaki palipad. Nabunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, kaya nag-alok ng supot ng pera ang mga ito bilang paghingi ng tawad. Si Roxy ay hindi lang maganda at mahusay, kundi maawain din. Handa siyang palampasin ang nangyari. Nais ni Roxy tuparin ang hiling ng kanyang ama, ang makabuo ng mundong puno ng ngiti ang lahat. Hihintayin ni Faith ang araw na iyon at susundan ang dalagang lihim niyang minamahal. Dahil kay Roxy, naalagaan ang espada ng bida. Ginawa niya ito bilang pasasalamat kay Faith sa pagtulong upang matuklasan ang higit pa tungkol sa halimaw. May hawak na impormasyon ang angkang Bervalik tungkol sa pangangaso, ngunit determinado silang huwag ipaalam ito kay Roxy. Bigla niyang narinig ang mga pamilyar na tinig. Sila na namang tatlong magkakapatid, ngayon ay tinatakot nila ang isang batang naliligaw. Ayon sa utos ni Roxy, sinagip ng bida ang bata. Pagkakataon namang diretsong tinanong niya si Rafan kung bakit hindi pa nito ipinapaalam kay Roxy ang tungkol sa halimaw. Ginamit nitong dahilan na kakamatay lang ng ama ni Roxy, kaya gusto raw muna nitong magpahinga ang dalaga. Bago umalis, lubos na hinamak ng lalaki si Faith. Pagkatapos noon, magkasama nilang dinala ng bata upang hanapin ang ina nito at kumain ng inihaw na karne sa patpat.
Sa sandaling iyon, naalala ni Faith na 5 taon na ang nakalipas ng siya man ay naligaw at nakatagpo ng isang mabait na banal na kabalyero. Sa wakas, natagpuan ng bata ang kanyang ina. Sa kumukupas na liwanag ng hapon, lalo pang luminaw ang kagandahan ni Roxy, dahilan upang tuluyang matulala si Faith. Pagbalik nila sa bahay, mahigpit silang pinagalitan ng punong tagapamahala. Kita sa kanilang mga mukha ang pagkakasala, ngunit sa loob-loob nila, ninanais nilang ganito na lang sana araw-araw. Upang hindi siya matuklasan ni Roxy sa panahon ng labanan, pinayuhan siya ng kaluluwa ng kasakiman na gumamit ng itim na mahika upang mapigilan ang pagkabunyag. Hindi nakalimot si Faith na bilhan si Roxy ng bakal na mineral bilang regalo. Ginamit ng bida ang palusot na gusto lang niyang pasalamatan si Roxy dahil binigyan siya nito ng bagong trabaho at ipinakilala sa mga kasamahan na tila pamilya na rin sa kanya. Gamit ang kanyang appraisal skill, nakabili si Faith ng tunay na hiyas, dahilan upang labis na matuwa si Roxy. Kinagabihan, habang nangangaso si Faith, aksidente niyang nasalubong ang mga mandirigmang papunta sa isang ekspedisyon. Inakala nilang ang halimaw na likmukuro ang nasa paligid, kaya nagsitakbo silang palayo ng mabilis. Nais ng bida na ipagpatuloy ang pangangaso ng mga goblin upang mapataas pa ang kanyang mga stats bago magsimula ang pangangaso ng mga kabalyero. Kinabukasan, nagtrabaho siya na may antok na hitsura. Binigyan siya ng kanyang amo ng isa pang lihim na misyon. Dinala ni Roxy si Faith sa ubasan ng pamilya Hart, kung saan niya nakilala ang ina ni Roxy. Diretsahan siyang tinanong ng ginang kung gusto ba niya ang anak nito, dahilan upang pareho silang labis na mailang, ngunit ang tinutukoy pala nito ay bilang amo at lingkod. Hindi nag-atubiling purihin ni Faith ang ginang ng todo-todo. Buong tapang siyang nagsalita sa posibleng magiging biyenan, at inihayag na handa niyang ialay ang buong buhay niya para dito. Namula si Roxy sa hiya at dali-daling tumakbo papunta sa kanyang silid. Tuwing napupunta siya sa alanganing sitwasyon, ganito lagi ang nagiging reaksyon niya. Noong bata pa siya, kahit makakita lang ng maliit na insekto ay sisigaw na siya at iyak ng malakas. Sino ang mag-aakalang paglaki niya ay magiging isang kabalyero at maging pinuno ng pamilya Hart? Buong paniniwala si Faith na magagawa ni Roxy ang tungkulin niyang protektahan ang mga karaniwang mamamayan. Sa kasalukuyan, labis na namimiss ni Roxy ang kanyang ama at determinado siyang tuparin ang mga hangarin nito. Sumama si Faith sa lahat sa pag-aani ng mga pananim. Pinatikim siya ng isang tiyuhin ng ubas na napakasarap ng katas. Akala niya ay labis pa ring nagluluksa si Roxy sa pagkamatay ng ama nito, ngunit laking gulat niya nang makita itong bumalik upang tumulong sa lahat. Bumabalik siya taon-taon sa ganitong panahon, hindi lang para tumulong sa pag-aani kundi pati na rin upang lipulin ang mga goblin sa lambak na yon. Pagkarinig pa lang nito ay biglang kumalam ang sikmura ng bida. Mukhang gusto ng berserk na kumain ng mga kaluluwang mas malakas kaysa sa mga goblin. Sa pag-uwi niya, may nakilala siyang isang babae na tila hindi taga rito. Mayroon din itong parehong pulang mga mata, at sinabi nitong hahayaan niyang si Faith ang pumatay sa mga goblin bago sila muling magkita. Lubos na nalito si Faith at maging si Greed ay walang ideya kung sino ang babae. Pagkatapos niyon, bumalik na rin si Roxy pauwi. Inakala ni Roxy na ang babae ay mula sa Galia. 4,000 taon na ang nakalipas ng lusubin ng mga halimaw ang bansang iyon at patayin ang mga mamamayan. Maaaring isa siya sa mga nakaligtas. Hindi pa kailanman nakakita si Roxy ng isang purong dugong galian. Nabahala si Faith na si Roxy ay mag-iisang lalabas upang mangaso. Ngunit may mga mandirigma naman siyang kasama, at higit pa roon, isa siyang kabalyerong may napakataas na lakas ng mga stats. Kinabukasan, magkasama silang dalawa kasama ang mga mandirigma patungo sa lambak upang lipulin ang mga koban. Bigla na lamang lumitaw ang isang pinuno. Hindi pa sila nakakita ng koban na ganoon kalaki at kasing bangis. Nang makita ni Faith ang masarap na biktima sa harap niya, agad siyang pumasok sa kalagitnaan ng Devourer State. Kung makikita siya ni Roxy sa ganitong anyo, siguradong katapusan na niya. Naniniwala ang kaluluwa ni Greed na ang halimaw ay may lakas na antas 50. Nag-ipon ito ng matinding puot sa loob ng maraming taon, dahilan upang maging napakadelikado nito. Hindi magiging madali ang paglipol dito. Bilang isang kabalyero, ipinangako ni Roxy na tatapusin niya ang misyon ng pagsugpo sa mga halimaw upang protektahan ang mga karaniwang mamamayan. Bagaman may kaba si Faith dahil hindi pa siya ganoon kahusay sa pakikipaglaban, hindi niya ito kayang baliwalain. Masisira ang lupain ng Hart at maaaring mamatay ang babaeng gusto niya. Nagpasya ang bida na lumaban kasama si Greed hanggang sa huli. Kinagabihan, mag-isa niyang nilipol ang mga koban, pinapatay isa-isa gamit ang mga palaso. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin nasiyahan ang berserk sa mga kaluluwang iyon. Kailangan ng bida na talunin ang pinakahuling pinuno anuman ang mangyari. Sa pag-activate ng Devourer skill, ginamit ni Faith ang kanyang Demon Bow, itinutok ito direkta sa target. Laking gulat niya nang mahuli ng halimaw ang mga palaso gamit ang mga kamay nito, kaya't ang tanging paraan ay lapitan ito at tagain ng harapan.
Taglay ng Koban ang 4-strike skill. Isang tama lamang ay kayang paguguin ang mga laman loob. Tinamaan si Fate sa braso at tumilapon ng walang malay, kunwari lang para sa dramatic effect, dahil hindi naman pwedeng mamatay agad ang bida. Mabilis siyang tumayo at muling sumugod, tinaga ito ng minsan, saka tinipon ang lahat ng kapangyarihan ni Greed upang tuluyang salakayin ang halimaw. Malinaw ang hangganan ng panalo at pagkatalo. Biglang bumulwak ang matinding pagkasabik sa katawan ng bida. Ito ang unang beses na naranasan niyang kumain ng napakalasarap na kaluluwa. Pinilit ni Fate na kontrolin ang sarili upang maiwasang mangyari ang anumang kakilakilabot. Kinabukasan, bumalik si Roxy at ang mga mandirigma sa lambak. Nakita nila ang mga labi mula sa nagdaang gabi at inakala nilang ginamit ng isang tao ang mahika upang lipulin ang mga halimaw. Dinala ni Roxy ang balitang ito sa hapagkainan. Nanginig ang bida sa takot na baka siya ang mabisto, ngunit sa kabutihang palad, inilipat ni Roxy ang kanyang hinala sa babaeng galian na kanilang nakilala kahapon. Higit pa raw sa mga banal na kabalyero ang lakas ng mga tao mula sa bansang iyon. Sa anumang kaso, nawala na ang mga halimaw at labis siyang natuwa na ligtas na muli ang lupain. Nang makita ng ina ni Roxy ang masiglang ngiti ng anak, hiniling nitong manatili si Fate sa tabi ni Roxy upang suportahan siya. Nakaramdam si Fate ng kaunting kababaan ng loob, iniisip na hindi siya karapat-dapat, ngunit sinabi ng ginang na ang puso ang pinakamahalaga. Isa ring karaniwang mamamayan ang ina ni Roxy, ngunit buong tapang niyang sinuportahan ang kanyang asawa na si Mason. Ngayon ay malubha na ang kanyang karamdaman at hindi niya alam kung hanggang kailan pa siya mabubuhay, kaya umaasa siyang matutupad ni Fate ang kanyang hiling. Dahil dito, labis na napanatag ngunit sabay rin nakaramdam ng bigat si Fate dahil niloloko niya si Roxy. Kinagabihan, muling lumabas si Fate kasama si Greed upang maghanap ng mga kaluluwang maaaring kainin. Ngunit sa ngayon, hindi na siya nasisiyahan sa mga goblin, kaya napilitan siyang bumalik upang maghanap ng mas malalakas na halimaw. Habang iniisip ang mga sinabi ng ina ni Roxy, naramdaman niyang wala siyang karapatang manatili sa tabi nito. Habang malalim siyang nag-iisip, nakarinig siya ng nakakagulat na balita. Mag-organisa ang pamilya Hart ng isang ekspedisyon upang mangaso ng mukuro sa Galia. At syempre, kasali si Roxy bilang isang banal na kabalyero. Sinubukan ni Fate na pigilan siya ngunit nabigo. Labis siyang nag-alala dahil isa itong laban na maaaring maging pagitan ng buhay at kamatayan, maaaring hindi na sila makabalik. Bukod pa rito, tinik sa lalamunan ng tatlong magkakapatid na Bervalik ang pamilya Hart at maaaring may binabalak silang masama. Kinagabihan, nagpasya siyang harapin ang mga ito upang gantihan sila. Sa kanyang kasalukuyang lakas at mga force skills, naging isang mabangis na mandirigma si Fate at napakadali na para sa kanya ng mga laban. Sa simula pa lang, nagsitakbo agad ang mga tauhan, iniwan si Harain na mag-isa. Buong kumpiyansang naniwala si Fate na madali niyang matatalo ito. Bago magsimula ang labanan, nagpasya ang bida na alisin ang kanyang maskara upang ipakita ang tunay na pagkatao ni Mukuro. Isang karakter na pinag-uusapan ng marami, ngunit walang sinumang tunay na nakakaalam ng katotohanan. Maingat na inanalisa ng kaluluwa ni Greed ang mga kakayahan at sandata ni Harain. Buong kumpiyansa niyang sinabi na napakadali lamang talunin ang kalaban. Hindi kinaya ng espada ni Harain ang lakas ni Fate at naputol ito sa loob lamang ng ilang segundo. Sunod, sinundan niya ito ng mga sipa at tuhod na nagpabagsak at nagpahirap dito. Bawat hampas ng bida ay hindi lang paghihiganti para kay Roxy, kundi paglaya rin mula sa mga taong pagdurusa, pang-aapi, at puot na kanyang tiniis. Bago niya tuluyang tapusin, pinilit ni Fate na sabihin ni Harain kung ano ang susunod na gagawin ni Roxy. Sa kabila ng pagsusumamo ni Harain, hindi siya natinag. Dahil sa determinasyon at matinding galit, pinalaya ni Fate ang lahat ng kanyang attack skills. Sa huli, binigyan niya ito ng huling fatal na taga ng espada, na tuluyang tumapos sa buhay ni Harain. Ang taong minsang nanghamak sa kanya, ay sa wakas nakatanggap ng karampatang ganti. Nakuha ni Fate ang mga kakayahan nito at siya ngayon ay isang banal na kabalyero. Ngunit walang sinumang kikilala rito, dahil pinatay niya si Harain upang makamit iyon. At sa simpleng pag-iisip lang na taglay niya ngayon ang mga kakayahan nito, gusto na niyang sumuka. May sapat na stats si Greed upang mag-transform sa pangalawang anyo nito, isang matalim na karit na kayang humiwa sa kahit anong hadlang. Ang pinakananais niya ngayon ay mapigilan ang paglalakbay ni Roxy papuntang Galia. 3 taon nang naghahanda si Roxy upang isagawa ang misyong panghunting. Bago siya umalis, iniwan niya ang isang liham ng rekomendasyon para kay Fate. Bagaman isa siyang matapang na kabalyero, babae pa rin siya at hindi kayang harapin mag-isa ang mga panganib sa Galia. Dahil sa pag-aalala para sa kanyang kaligtasan, nagpasya si Fate na humingi ng pahinga upang samahan si Roxy sa mapanganib na paglalakbay na iyon. Lahat ay sumuporta sa desisyong ito. Binigyan siya ng tagapamahala na si Haru ng kaunting pera para may magamit sa biyahe. Kinabukasan, nagsimula si Fate sa kanyang paglalakbay patungong Galia, tanga ng pag-asa at matatag na determinasyon.
Samantala, nakatayo si Rosie sa harap ng lahat ng mga mandirigma, nangakong ipagpapatuloy ang misyon ng kanyang amang si Mason, ang lipulin ang Celestial Dragon at dalhin ang kapayapaan sa nayon. Sa kanyang paglalakbay, nakilala niya sina Milia at Mugen. Bagaman halatang may pagkamuhi sa isa't isa, pareho silang sumang-ayon sa iisang layunin, ang suportahan si Rosie. Sa labanang ito, kumpiyansa si Rosie na magiging mabisang mga katuwang sina Milia at Mugen sa nalalapit na misyon. Matapos suriin ang mga nakolektang sample, pinaghinalaan ni Ren na may gumamit ng mahika ng kasalanang sandata, ang madilim na espada, upang lipulin ang mga halimaw. Samantala, nakarating na si Fate sa pamilyar na lupain, ang kanyang pinagmulan. Humiling si Fate na maglakbay sakay ng karwaheng hinihila ng kabayo, ngunit tumanggi ang tiyuhin dahil nagwawala raw ang mga halimaw sa gabi, kaya napakadelikado. Hawak ang perang ibinigay sa kanya ni Haru, nagpasya siyang maghanap ng masarap na pagkain, sa kabila ng pagtutol ni Greed na mas gustong ipaayos muna ang espada. Sa isang kainan, hindi sinasadyang nasaksihan ni Fate ang isang grupo ng mga tao na nambubuli sa isang binatang lalaki. Hindi siya nag-atubiling manghimasok, dahilan para matakot ang mga siga at magmakaawa ng tawad. Si Sedo ay isang dating kakilala ni Fate, bagaman hindi sila malapit. Anak siya ng pinuno ng nayon na labis na ng api kay Fate noon. Ang ama ni Fate ay may kakayahang pumatay ng mga halimaw, at si Fate naman ay mahusay sa paggiling ng gamot para sa kanyang ama at kapatid na babae. Pagkaraan ng pagpanaw ng kanyang ama, pinalayas siya ng pinuno ng nayon dahil itinuring siyang walang silbi at inutil. Hanggang ngayon, hindi pa rin makalimutan ng bida ang mga mapapait na alaala mula sa kanyang pagkabata. Nakagugulat na ang taong minsang ng api sa kanya ay ngayon ay nakaluhod at taimtim na nagmamakaawa ng tulong upang lipulin ang mga halimaw. Gayunpaman, dahil nais din mapawi ang gutom ng berserk, tinanggap niya ito. Nang makita si Fate, minura siya ng pinuno ng nayon at tinawag na walang silbing basura, sabay-sabing kahit ibalik pa siya sa nayon ay wala ring saysay. Balak siyang ihandog bilang sakripisyo sa mga halimaw kapalit ng kapayapaan. Hindi iyon mapapayagan ni Sito, dahil taglay ng ayon ni Fate ang kapangyarihang walang hanggan, isang lakas na hindi kayang maabot kahit ng ilang mandirigma. Napatay ng mga halimaw ang asawa ni Sito, kaya siya ngayon ay isang amang mag-isang nagpalalaki ng anak. Ang buhay niya ngayon ay malayo na sa dati niyang ginhawa. Nang makita ni Fate si Sito kasama ang kanyang anak, hindi niya maiwasang maalala ang sarili niyang ama. Isang buwan na ang nakalipas mula nang dumating ang mga halimaw sa lupain ito at winasak ang ngayon. Marunong silang lumipad, kaya walang sinuman dito ang kayang pumatay sa kanila. Alam ni Sito na nagugutom si Fate, kaya naghanda siya ng simpleng pagkain para sa kanya. Pinaghinalaan ng kaluluwang si Greed na ang mga halimaw ay mga gabi, mga nilalang na napakatalino at lubhang mapanganib. Binalaan ni Greed na gagamit sila ng isa bilang pain. At matapos obserbahan ang lakas ng kalaban, ilalabas nila ang buong kawan upang sabay-sabay umatake. Walang tatakas, gaano man kabilis tumakbo. Nakakatakot pakinggan, ngunit determinado pa rin si Fate na tuparin ang kanyang pangako. Nang makita siyang nagsasalita mag-isa, nagtaka ang bata, saka siya binigyan ng candy, sakto para labanan ang gutom. Bigla siyang nakaramdam ng hilo at nawalan ng malay. Ibinunyag ng bata na ang candy na kinain ni Fate ay ibinigay ng kanyang lolo. Agad na naunawaan ni Sito na ito ay pakana ng kanyang ama upang ialay si Fate bilang sakripisyo sa mga halimaw. Sa mismong sandaling iyon, biglang lumitaw ang mga halimaw at sinalakay ang nayon. Ang tanawin ng gabi ay nabalot ng pulang liwanag mula sa apoy. Nagkagulo ang mga tao at nagsitakbuhan. Nasunog ang mga bahay habang nanatiling walang malay si Fate dahil sa pampatulog. Lalong tumindi ang sitwasyon. Sa wakas, natapos ni Sito ang paggawa ng lunas at ibinigay ito kay Fate. Pagkagising niya, agad niyang kinuha ang kanyang espada upang lipulin ang mga halimaw na nagwawala sa labas. Binasa ni Greed ang mga kakayahan ng mga halimaw, umaatake sila mula sa itaas at gumagamit ng mga bala ng mahika. Nagpasya si Fate na gamitin ang karit upang umatake, ngunit nabigo siya. Lumipat sila sa malawakang pag-atake, iniipon ang mahika sa isang punto at direktang inihagis sa kalaban. Sa puntong ito, kinailangan ng bida na bitawan ang kanyang pinakamalakas na kakayahan, pinupuksa ang mga ito isa-isa. Nakakuha si Fate ng bagong kakayahan, Magic Bullet. Ngayon, ang tanging natitira na lang ay ang huling pinuno. Bago pa ito makaatake, tinamaan na ito ng nakamamatay na hampas mula sa bida. Sa wakas, tanging isang hukay ng mga bangkay na lang ang naiwan. Napagtanto ni Sito na ang lakas ni Fate ay lumalampas pa sa mga espesyal na mandirigma. Bukod pa rito, sa tulong ng appraisal skill, kaya niyang kumita ng maayos. Sa puntong ito, wala nang ibang landas si Fate kundi ang ipagpatuloy ang buhay bilang mandirigma. Pupunta si Sito sa bayan upang maghanap ng trabaho para na rin sa kanyang munting anak. Hiningi niya kay Fate na sampalin siya upang patunayan ang kanyang determinasyon. Walang pag-aatubili, sinuntok siya ni Fate hanggang halos matanggal ang panga.
Mula sa pagkamuhi, naging magkaibigan na sila ngayon. Pagkatapos nito, dinalaw ni Faith ang puntod ng kanyang ama. Samantala, ang grupo ni Rosie ay malapit nang makarating sa lupain ng Lanchester. Nagbigay babala si Morgan na mag-ingat sa Panginoon ng lugar. Malilinawan ang dahilan pagdating nila roon. Si Faith ay papunta rin sa parehong lugar. Tinanggap niya ang isang trabaho bilang tagapaghatid kapalit ng 3 pilak, na sakto namang patungo kung saan naroon si Rosie. Biglang pinahinto ng isang grupo ng mga tulisan ang karwahe. Nang makita ang kawalang katarungan, bumaba si Faith mula sa karwahe, balak turuan ng leksyon ang mga ito tungkol sa kagandahang asal. Ngunit laking gulat niya nang siya'y pigilan ng duwag na kutsero. Paano siya makikipaglaban sa ganitong kalagayan? Pa-charge na ang mga magnanakaw, ngunit sa isang iglap ay pinabagsak sila ng babaeng nakita niya kahapon. Bilang pasasalamat, pinasakay siya ng matanda, ngunit pagkapasok pa lang ay tila nabigatan ang karwahe. Buti na lamang at may kakayahan ang babae na baguhin ang bigat ng mga sandata. Pareho silang may deadly sin skills. Sa katunayan, alam na ni Greed ang lahat ngunit inilihim niya ito kay Faith. Ang pangalan ng babae ay Mai at taglay niya ang wrath skill. Nang marinig ni Faith ang pag-ugong ng tiyan ni Mai, binigyan niya ito ng tuyong karne. Habang pinapanood niya itong kumain, nakaramdam siya ng awa. Sa wakas, nakarating sila sa Lanchester. Sa lungsod, isang dalaga ang tinatakot sa kalsada nang biglang may lumitaw na binatang lalaki. Pinapatay niya ang mga ito habang astig na astig ang dating. Siya si Rudolph, ang Panginoon ng Lanchester, at bagaman gwapo, hindi maganda ang kanyang ugali, palaging nagyayabang ng labis. Ngayong araw, bumaba siya sa lansangan upang maghanda sa pagdating ng ekspedisyon mula Gallia. Nang marinig iyon, napagtanto ni Faith na nauna pa siya kaysa kay Rosie. Sa sandaling iyon, biglang nakatulog si Mai, kaya kinailangan siyang buhatin ni Faith habang naghahanap ng matutuluyan, kasabay ng pagbati ng mga taga rito. Laking gulat niya nang matuklasan na sa teritoryong ito, laging pinapaboran ang mga banal na kabalyero. Napansin ni Faith ang kakaiba, may iba't ibang marka ang mga tao. Marahil dito, malinaw na hinati ng Panginoon ang mga uri ng lipunan. Si Rudolph ay napakabrutal, handang umatake sa sinumang hindi nakakatapos ng misyon. Sa kaloob-looban niya, ayaw niyang mapantayan o mahigitan ng pamilyang Hart ang Lanchester. Kapag nakatulog na si Mai, walang sinuman ang makagigising sa kanya. Kasama ng batang ito si Slope. Isa rin siyang deadly sin weapon tulad ni Greed, ang 7 kasalanang mortal, kasibaan, galit, katamaran, kahalayan, inggit, pagmamataas, at kasakiman, mga kasanayang labag sa banal na etika, kaya tinatawag na deadly sins. Sa lahat ng deadly sin skills, ang kasibaan ni Faith ang pinakamatindi. Dati, itinuturing siyang walang silbi at inutil. Hanggang isang araw, nagkaroon siya ng kapangyarihan, ngunit kailangang pumatay upang magpatuloy na mabuhay. Palaging pinipigilan ni Faith ang sarili upang labanan ang berserk. Kapag nanghina ang kanyang isipan, siya mismo ang lalapain nito. Upang makamit ang lakas, kailangan niyang manatili sa kalagayang kalahating devourer. Gabing iyon, muli siyang pumatay ng mga halimaw, ngayon naman ay mga sanderman. Ginamit ni Faith ang magic bullet skill, nagdasal habang pinagsasama ang kapangyarihan sa bala, at saka tinutok ito sa kalaban. Maya-maya, sunod-sunod na nagsilabasan ang iba pang mga sanderman. Sinubukan ni Faith na pigilan ang sarili, na huwag hayaang mangibabaw ang matinding udyok ng gutom. Samantala, nagising si Mai na walang laman ang tiyan. Aksidenteng narinig ng dalaga na may halimaw na tinatawag na Hunter Golem, isang napakalakas na nilalang na kahit si Lord Rudolph ay hindi kayang talunin. Naubos ni Faith ang mga halimaw. Ngunit iyon pa lang ang pampagana. Lumitaw na rin ang pangunahing putahe. Sa harap ng dambuhalang Hunter Golem, natakot ang mga mandirigma. Ngunit si Faith, buang loob, tiyak niyang kaya niyang talunin ito mag-isa. Hindi upang magyabang o dahil sa katarungan, kundi upang mapawi ang kanyang gutom. Matindi ang laban mag-isa. Gumamit ang halimaw ng mahiwagang alikabok upang higupin ang mga kalaban, at saka ginamit ang malalaking bato upang durugin sila. Hindi sumuko si Faith at ginamit ang kanyang ultimate side skill para sa unang atake. Ngunit nandaya ang Sanderman King, tumakas ito sa ilalim ng lupa. Hindi siya makapapayag na makatakas ito, kaya ipinagpalit ni Faith ang 20% ng kanyang mga stat kay Greed. Gamit ang dugong mahika ng tamin, na may kasamang kapangyarihang apoy, binanatan niya ito ng diretsahan, pinulbos ang katawan ng halimaw. Nakuha ni Faith ang magic sand dust skill mula rito. Ang matagumpay na laban ay labis na hinangaan ng ibang mga mandirigma. Ipinakilala ni Faith ang sarili bilang mukuro. Hindi sila makapaniwalang ordinaryong espada lang ang gamit niya, ngunit nakakipaglaban siya ng ganoon katindi. Walang nakaalam na taglay noon ang nakatatakot na mahika. Kinabukasan, lumitaw si Mai na walang saplot sa harap ni Faith, dahilan para siya ay mabigla. Ngunit hindi ito ikinahiya ng dalaga, dahil mukha lang daw siyang bata sa paningin niya. Pagkatapos, nagpalit ng kasuotan si Mai upang manghuli ng golem.
Ngunit hindi niya inaasahang natalo na siya ni Fate, dahilan upang maggitngit ito sa inis. Kinailangan ng bida na ibahagi ang kalahati ng gantimpala sa kanya. Biglang dumating si Rudolph at hiniling kay Mukuro na maging kanyang alagad. Ngunit tumutol si Mai dahil sa kanya daw ang kuya. Tinukso siya ni Rudolph, sinabing isa lang siyang bata, kaya marahang tinaas ni Mai ang espada at pinalipad siya palayo. Agad na hinila ng bida ang nakababatang kapatid papunta sa karwahe. Kung mananatili sila, pareho silang mamamatay. Dahil ang galit ay kumukonsumo ng maraming enerhiya, kailangan ni Mai na patuloy na magdagdag ng pagkain. Napansin ni Fate na kahit marami itong kainin, nananatili pa rin itong patag na parang sigaw. Dahil sa kanyang madaldal na bibig, napahamak siya, ginamit ni Mai ang wrath skill hanggang sa mabasag ang gulong ng karwahe. Habang naghihintay na ayusin ito ng tiyo, nadiskubre ni Fate na papunta si Mai sa kalapit na nayon. Napansin ni Greed na madali sanang mapanganib ang lugar na yon dahil sa mga halimaw, ngunit kakaiba, napakatahimik. Marahil may isang mataas na antas na kabalyero na nagpoprotekta sa nayon. Sa malayo, nakatayo ang isang bahay at kastilyo. Hindi sinasadyang nakilala ng bida ang pinuno ng nayon na isa palang banal na kabalyero. Kung nais niyang manatili, kailangan muna niyang harapin ito sa isang tunggalian. Mabilis na natuklasan ng matanda na mayroon siyang appraisal skill, nasa unang antas pa lamang, ngunit higit sa 2 milyon ang kanyang mga stat. Agad na hinugot ng matanda ang kanyang espada upang makipaglaban. Kahit gaano pa siya kalakas, kinailangang sumuko ni Fate sa banal na kabalyero. Inakala niyang gugugulin niya ang gabi sa paglalagalag sa labas, ngunit pinayagan siya ng pinuno ng nayon na manatili, kapalit ng pagsasanay sa kanya sa isang kurso. Marahil hindi pa sanay ang katawan ni Fate sa kapangyarihan, kaya hindi niya nagagamit ng buo ang kanyang mga kakayahan. Kahit kaya niyang pumatay ng mga halimaw, mas mahirap makitungo sa mga tao. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Oro Barbato. Nang makita niya si Mai, inilarawan niya ito bilang isang mandirigmang mataas ang antas. Habang si Mai ay mahimbing na natutulog sa mainit na kumot at malambot na kutson, si Fate naman ay kailangang magsanay ng buong sipag. Tinasa ng pinuno ng nayon na mahina pa siya sa kakayahan sa labanan, na karaniwan sa mga bagong mandirigmang mabilis lumalakas. Maingat na ipinakita ni Oro ang bawat galaw at tamang paggamit ng lakas, kapag hindi umaasa sa kapangyarihan para kumilos, mas nagiging mabilis at magaan ang katawan. Dahil sa mga turo ni Oro, malaki ang naging pag-unlad ng semi-devourer state ni Fate. Pagkatapos ng nakakapagod na araw ng pagsasanay, oras na para magpahinga at mag-recover. Biglang naamoy ng bida ang presensya ng mga halimaw malapit sa kastilyo. Nang marinig ang tawag ni Oro, dali-dali siyang tumakbo papasok sa silid at nadatnan si Mai na mahimbing na natutulog sa tabi ng tumpok ng pagkain. Sa kabutihang palad, naunawaan at inintindi iyon ng pinuno ng ngayon. Tumingin ito patungo sa kastilyo, malayo ang tingin at punong-puno ng iniisip. Nakita ni Fate ang larawan ng pamilya ni Ayung. Ang anak nito ay labis na kamukha ng bida. Sa hindi malamang dahilan, naging pinuno siya ng nayon dito. Nagalit si Mai dahil marumi ang kanyang mukha. Nagsimula ang ikalawang araw ng pagsasanay. Ngayon, matututunan ni Fate ang praktikal na pakikipaglaban. Gagamit siya ng sanga ng puno upang salagin ang espada ni Ayung. Parang imposibleng magawa, ngunit tinukoy ni Fate ang direksyon ng atake at ginamit ang puwersa upang itulak ang talim. Natuto siyang kontrolin ang kanyang mga stat. Ganting biro ni Mai, pinahiran niya ng uling ang mukha ni Fate bilang paghihiganti sa nangyari kahapon. Bukas, maagang aalis ang bida. Habang pinagmamasdan niya ang batang babae na hayop na kumakain, labis siyang nahiya. Ngunit si Mai ay matagal nang nawalan ng panlasa at may sariling pakay na dapat tapusin. Upang sagutin ang mga tanong ni Fate tungkol sa kastilyo, sinabi ni Oro na sa kanya yon 15 taon na ang nakalipas. Habang nasa isang misyon, may halimaw na isinilang mula sa matinding puot na lumitaw at pinaslang ang mga taga-nayon. Buong tapang na lumaban ang kanyang anak upang ipagtanggol ang kastilyo, ngunit sa kasamaang palad, napatay ito. Mula noon, sinakop ng mga demonyo ang Hausen at nanatiling bilanggo roon ang kanyang pamilya. Pagkarinig nito, hindi na napigilan ni Fate ang galit at ang berserk sa loob niya. Agad na naunawaan ni Oro at nais niyang sabay nilang tapusin ang lahat. Nagboluntaryo si Litlemai na magbantay ng bahay kapalit ng 50 gintong barya. Ginamit ni Fate ang mahika upang marahang pabagsakin ang tagapagbantay ng tarangkahan. Dumiretso silang dalawa papasok sa kastilyo. Hindi makapaniwala si Oro sa kanyang nakita, ang kanyang asawa at anak ay tila normal pang nabubuhay. Naramdaman ng kaluluwa ni Greed na matagal na silang patay. Isa lamang itong ilusyon na nilikha ng mga halimaw. Biglang hinugot ng anak ang espada at umatake. Hindi na nakayanan ni Fate na manood lang. Ngunit binalaan siya ni Greed na kapag kumilos siya, malalamon ng kanyang gluttony ang mga kaluluwang iyon at magdurusa sila magpakailanman. Kinailangang hayaang si Oro ang lumaban habang hinanap ni Fate ang pinuno ng mga halimaw.
Ginamit ni Faith ang kanyang appraisal skill upang matukoy ang lokasyon ng halimaw at ginamit ang kanyang kakayahan upang basagin ang pader. Sa wakas, nakita niya ang mukha ng tagapagdala ng kamatayan. Ang lahat ng stats nito ay lampas 1,000,000, kaya napilitan siyang gamitin ang mahika sa pinakamataas na antas. Ang mga kaluluwa sa paligid ay nagsimulang lumapit sa kanya. Ngunit hindi niya magawang lamunin ang mga inosenteng taong iyon. Sa gitna ng tensyon, dumating si Oro sa tamang oras. Pinutol niya ang lahat ng litid sa mga braso at binti ng mga ito upang hindi na sila makagalaw. Bumigat ang kalooban ni Oro sa labis na pagkakasala sa kanyang asawa at mga anak dahil hindi siya nakabalik ng mas maaga. Dahil ganito na ang nangyari, determinado siyang palayain ang mga kaluluwang iyon. Inikot ni Oro ang kanyang banal na espada na naglabas ng liwanag na tila sinag ng langit. Mabilis na sumugod si Faith upang pag-isahin ang kanilang lakas at tapusin ang lahat. Nagpakita ang mga kaluluwa ng kanyang asawa at anak. Hindi nila siya sinisi. Sa halip, hinikayat pa nila siyang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Ibinigay ni Oro sa kanyang anak ang huling regalong matagal na niyang ipinangako. Habang magkayakap ang pamilya, bigla pang gumalaw ang bungo upang umatake. Sa kabutihang palad, naramdaman ito ni Faith at nakialam sa tamang oras. Lahat ng kaluluwa ay napalaya at umakyat sa langit. Labis na nagulat si Oro nang mapansin niyang nalampasan niya ang limit ng kanyang antas matapos ang napakaperpektong pagtutulungan nila ni Faith. Susunod nilang misyon ay ang paglipol sa Skaten. Kinabukasan, pagbalik nila sa nayon, nadatnan nila si Mai na galit na galit. Agad ibinigay ni Oro ang perang ipinangako. Hindi naman sakim si Mai. Kailangan lang niya ng malaking halaga upang muling maitayo ang kanyang nayon. Biglang naalala ng pinuno ng nayon si Mai. 50 taon na ang nakalipas mula nang makilala niya ito habang nililinis nila ang lugar sa mga halimaw. Tunay ngang si Mai ay isang mandirigmang nasa pinakamataas na antas. Kailangang magsanay pa si Oro ng 1,000 taon upang kahit papaano ay makalapit sa antas niya. Sa wakas, ibinunyag ni Mai na isa siyang kaluluwang hindi namamatay. Para bumalik sa normal ang mga mata ni Faith, kailangan niyang regular na pumatay ng mga halimaw. Hiniling ni Oro kay Faith na bumalik dito matapos niyang tapusin ang kanyang mga personal na gawain. May mahalagang bagay daw siyang sasabihin. Nadiskubre ng magkakapatid na Berbalik ang bato ng pantas na kayang magpagaling ng lahat ng karamdaman. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang tuwa nang marinig nilang pinaslang si Heart ni Mikuro. Hanggang ngayon, hindi pa rin matukoy ni Faith kung ang batang ito ay nagtataglay ng kasanayan ng puot o ng kasakiman. Patuloy lang sa pagkain si Mai na parang baboy na walang pahinga. Bigla niyang binigyan si Faith ng piraso ng karne at hinaplos ang ulo nito na parang isang kaibig-ibig na tuta. Hindi pa doon natapos, humiga pa ang batang babae sa kanyang kandungan at mahimbing na natulog. Habang ninanamnam ni Faith ang mga sandaling mapayapa, hindi niya maiwasang maalala ang mahiwagang mga salita na binanggit ni Mai noong nakaraang araw. Tinanong niya si Greed tungkol sa tiyak na misyon na kailangang tuparin ng batang iyon, ngunit matigas itong tumangging magsalita at ayaw magbigay ng karagdagang impormasyon. Samantala, kararating pa lamang ng grupo ni Rosie sa bayan ng Hausen. Narinig niya na ang kastilyo roon ay sinasakop ng isang halimaw. Ngunit paglapit nila, nadiskubre nilang nalinis na ang lugar. Habang nagtataka pa sila sa kakaibang sitwasyong iyon, lumapit si Mr. Oro upang salubungin ang grupo. Labis na nagulat si Rosie nang malaman niyang si Mr. Oro pala ang nagbigay sa kanya ng pangalang iyon. Isang malaking karangalan iyon para sa kanya. Ipinahayag ni Oro na ang halimaw ay napatay salamat sa tulong ng isang mandirigma. Ngunit hindi niya maaaring ibunyag ang pagkakakilanlan ng taong iyon dahil nangako siyang pananatilihin itong lihim. Kinumpirma rin ni Mr. Oro na si Rosie ay binigyan ng misyon ng Sambahayan Berbalik upang magtungo sa Galia. Gayunman, agad niyang ipinahayag na ito ay voluntaryo niyang desisyon dahil nais niyang ipagpatuloy ang hangarin ng kanyang ama na protektahan ang buhay ng mga karaniwang mamamayan. Lubos na ikinagulat ni Oro ang biglaang pagpanaw ng kanyang kaibigang si Mason, ngunit nakita niya ang pag-asa sa determinasyon ni Rosie. Kaya't inalok niya itong sanayin muna sa loob ng isang kurso bago umalis papuntang Galia. Para kay Rosie, isa itong kamangha-manghang pagkakataon na hindi niya kailanman inasahan ang maturuang direkta ng isang bayani tulad ni Oro. Hinugot niya ang banal na espada ng kanyang ama at sinimulan ang pagsasanay, may mga matang puno ng determinasyon at nakamamatay na hangarin ng isang kabalyero. Samantala, nakarating na sina Faith at Mai sa Galia. Ang bayang ito ay naging isang tigang na guho na walang bakas ng buhay. Si Mai ay ipinanganak sa lupang ito, ngunit mula nang lumipat sa kabisera, nakalimutan na niya ang lahat ng alaala. Wala nang natira kundi ang isang kokon. Sinabi ng kaluluwa ni Greed na isa itong chimera. Isang labis na depektibong uri ng sandatang biolohikal na minsang ineksperimento ng Galia noong sinaunang panahon. Sa loob ng ubod nito ay pinagtagpi-tagping iba't ibang uri ng halimaw. Ang tungkulin ni Mai ay sirain ito.
Panahon na para masuklian ni Fate ang kabutihan sa kanya. Ang dahilan kung bakit kailangan siya ni Mai ay dahil taglay niya ang berserk na kasanayan ng gluttony na kayang lamunin ang lahat ng kaluluwang nakapaloob sa kokon. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Mai at agad na sumugod gamit ang kanyang espada upang basagin ang Chimera. Sa dibdib nito ay may isang nilalang na may pulang mga mata na kahawig ni Fate. Nais ni Mai na tapusin na ni Fate ang ubod na yon. Gayunman, ayaw ng protagonist na magdusa ng walang hanggan ang kaluluwa ng batang iyon. Sinabi ni Mai na isa lamang itong halimaw na nag-anyong tao. Kung patuloy siyang mananatiling inosente, mamamatay siya ng hindi man lang namamalayan. Biglang lumikha ang Chimera ng bilog na naglalagablab na magma upang umatake ng hindi direkta. Sumugod si Mai at sinaksak ng tuwiran ang halimaw. Pagkatapos ay ginamit ni Fate ang kasanayang petrification arrow laban dito. Hindi madaling mapuksa ang Chimera. Taglay nito ang kasanayan sa sariling paggaling, kaya't nakikipaglaban ito ng tuloy-tuloy kahit mag-isa. Lalong tumindi ang mga kakayahan ni Mai. Kapag mas mabigat ang kanyang sandata, mas malakas ang kanyang pag-atake. Gayunman, mas nagiging mabagal ang kilos ng gumagamit nito. Biglang nagbago ang Chimera at naging ganap na ang anyo. Habang nagtatago lamang sa likod ni Mai, hindi magiging karapat-dapat si Fate na maging sandigan ni Rosie. Ito ang nagtulak sa protagonist na ilabas ang kanyang semi-devour state at siya mismo ang pumatay sa Chimera. Sa kabila ng panganib na lamunin ng berserk, nagpa siya si Fate na lumaban. Ipinagpalit niya ang 10% ng kanyang stats kay Greed upang magamit ang Magic Sand Dust na nakatutok sa kalaban. Sinamantala ni Mai ang sandaling iyon upang pakawalan ang kanyang mapanirang kasanayan. Lubusang natalo ang halimaw. Sinamantala ni Fate ang pagkakataon bago pa ito makapagpagaling at ginamit ang kanyang karit upang basagin ang hadlang na nilikha nito, ngunit nabigo. Iminungkahi ng kaluluwang si Greed na atakihin ang agos ng mahika. Agad niyang ginamit ang buong lakas upang itarak ng tuwiran sa kahinaan nito at matagumpay na nabasag ang hadlang. Agad na lumipad palayo ang Chimera. Hindi nagpatalo si Mai, itinaas niya si Fate ng mataas sa himpapawid, sinamantala ang sandaling iyon. Nais ni Greed na kunin pa ang 20% ng kanyang stats. Magagamit ni Fate ang kanyang pinakamalakas na teknik upang patayin ang halimaw habang nasa ere. Sa kasamaang palad, naipit siya sa hadlang nito. Kailangan niyang talunin ito agad bago siya tuluyang masunog. Ginamit ni Fate ang buong lakas upang atakihin ang sentro ng mahika. Sa sandaling iyon, biglang nag-activate ang kasanayan niyang pagbabasa ng isipan. Bagaman nakapatay siya ng napakalakas na halimaw, hindi siya nakaramdam ng karaniwang tuwa. Ang kanyang puso ay tila pinupunit dahil kinain niya ang isa ring katulad niya. Magkakilala na pala noon si Mai at ang babaeng iyon. Gayunman, kapag naging Chimera na ang isang nilalang, kailangan itong lipulin. Naisa nang hingi ni Fate ang isang pabor kay Mai na kung sakaling mawalan siya ng kontrol at tuluyang maging halimaw, siya ang dapat pumatay sa kanya dahil tanging siya lamang ang makakagawa niyon. Biglang sumugod si Mai at niyakap ng mahigpit ang protagonist, nangakong gagawin niya yon. Ipagpapatuloy ni Fate ang kanyang paglalakbay patungong Babylon. Si Mai naman ay mananatili roon upang muling buuin ang nayon matapos ang nagdaang labanan. Pagkatapos ng laban, nagbago si Greed tungo sa ikatlong anyo nito, isang mahiwagang kalasag, at labis na bumaba ang mga stats ni Fate. Sinubukan niyang hikayatin si Mai na sumama sa kanya upang makapagpahinga at makabawi muna. Ngunit siya ay tahasang tinanggihan. Dumating na si Fate sa Babylon, isang lugar na hiwalay sa galian ng mga pader na yari sa haluang metal, dahilan kung bakit naprotektahan ang lungsod na ito laban sa mga halimaw sa loob ng libu-libong taon. Minsan nang nakarating dito ang kaluluwa ni Greed kasama ang dating amo nito, ngunit matagal nang patay ang taong iyon. Ang mga sandatang nagtataglay ng mga kasalanang nakamamatay ay hindi maaaring sirain. Tanging ang mga nagmamay-ari sa kanila ang namamatay, isa-isa. Nakagugulat, dumating din doon si Rosie. Biglang nakaramdam si Fate ng masamang kutob na maaaring mapahamak ito. Ang Babylon ay pinagtitipunan ng lahat ng mandirigma, kabilang na ang mga may galit sa mga kabalyero. Si Nazan ang pinunong responsable sa pagpapanatili ng kaayusan sa lupang ito. Matindi ang kanyang pagkakasala dahil hindi niya natulungan at nasaksihan pa ang pagkamatay ni Lord Mason. Ngunit si Rosie, na likas na maawain, ay hindi ito pinansin. Dinala niya rito ang hangarin ng kanyang ama, ang makipagtulungan kay Nazan upang pigilan ang mga halimaw mula sa Galia. Si Milia naman ay natatakot na baka maakit ng lalaking iyon ang kanyang Panginoon, kaya gusto niyang tumulong. Ngunit napigilan siya ni Morgan sa oras, dahil ang makipaglaban sa isang banal na kabalyero ay tiyak na kamatayan lamang. Nagpa siya si Rosie na magsagawa ng inspeksyon. Samantala, nahihirapan si Fate sa usapin ng kabuhayan. Napakataas talaga ng pamantayan ng pamumuhay dito. Ang kaunting pera niya ay madaling mauubos sa isang iglap. Gusto ni Greed na bilhan siya ng bida ng bagong baluti.
Sa kakatingin pa lang sa paligid ay namumula na ang kanyang mga mata, nang biglang lumabas ang may-ari ng tindahan at inusisa ang nasunog na kapa. Ayon sa mga salita nito, tila napakarami nitong alam tungkol sa mahika. Mukhang mapagkakatiwalaan, at dahil sa paungulit ni Greed, nagpa siya si Fate na bumili ng bagong lalagyan ng espada. Sa buong karera ng lalaki, hindi pa niya kailanman nakita ang ganoong uri ng talim. Dahil napakadakila ng sandatang iyon, kinakailangan din ng kapantay na marangyang pambalot. Nagpresyo ang may-ari ng tindahan ng 500 gintong barya, na halos ikahimatay ni Fate sa mismong sandali. Tumakbo siya palayo ng ubod bilis. Isantabi muna iyon, kailangan niyang mag-focus ngayon sa paglipol ng mga halimaw para kumita. May isang grupo ng mga mandirigma ang lumapit, nais siyang isama sa kanilang koponan. Ngunit dahil napakalakas ng bida, hindi niya kailangang makipagsanib sa kahit sino. Nakita ng mga ito ang kanyang punit-punit na damit at hindi nila napagtantong taglay niya ang lakas ng isang kabalyero. Kinutya siya bilang isang dukha at hamak. Desidido si Fate na kumita ng maraming pera at makabili ng astig na kasuotan. Pagdating niya sa hangganang lugar, sumalubong agad ang sobrang nakakadiring amoy mula sa mga bangkay ng halimaw. Mas nakakatakot pa ay ang amoy ng mga spores. May bahagyang laso ng mga ito, kaya kapag nasobrahan sa paglanghap ay maaaring tumubo ang lumot sa baga. Kakaparating pa lang niya, hinarap na agad niya ang mga halimaw na Orochi. Karaniwan silang naglalakbay ng mga 50 at napakatalino sa pakikipag-ugnayan sa isa't isa sa pag-atake. Handa na sanang kalabanin sila ni Fate, ngunit naunahan siya. Inudyukan ni Greed ang bida na sumugod at mangagaw. Ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang konsensya. Hindi inaasahan, lumitaw pa ang isa pang grupo ng Orochi na bumuo ng attacking pincer, kaya hindi na ito tungkol sa pang-agaw. Agad sumugod si Fate sa nakakabinging bilis. Nagbago si Greed tungo sa isang kalasag na matibay na parang kuta, na humaharang sa parehong pisikal at mahikang atake. Dahil dito, madaling nalipol ng bida ang mga Orochi. Nakakapanibago, dahil kahit pinatay niya ang buong grupo, mahina lang ang naging tugon ng kanyang gluttony. Mabilis na tinipon ni Fate ang mga tainga ng halimaw para ipagbili. Lahat ay nabigla nang makita ang ganoon kalaking sako. Akala ng lalaking kanina pa niya nakasagupa ay inagaw ni Fate ang mga Orochi na siya dapat ang pumatay at kinuha pa ang mga tainga nito. Kalma lang na tinuruan ni Fate ng nararapat na leksyon ang mga ito. Ang gantimpalang nakuha niya ay 100 gintong barya. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Rosie, na agad nagdulot ng takot sa bida na baka mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit dumating siya upang ayusin ng maayos ang kabuluhan. Humingi ng paumanhin si Rosie sa kanya dahil sa kabuluhang naganap sa Babylon. Kung dati ay kailangang yumuko siya sa harap ni Rosie, ngayon ay kaya na niyang makipag-usap ng taas noo. Pabirong gustong alisin ni Emilia ang kanyang maskara, ngunit gaya ng dati, pinigilan siya ni Morgan. Para sa mga mandirigma, mahalagang kagamitan din ang maskara. Nang tanungin siya ni Rosie kung ano ang pangalan niya, sinagot ng bida na Mikuro. Kasabay nito, banayad din niyang binanggit ni Rosie ang tungkol sa paraan ng pananamit niya, dahilan para labis na mahiya si Fate. Hindi makapaniwala ang mga tao na ang isang mukhang mahirap at gusgusing tao ay siyang nakatalo sa mga iyon. Muli niyang nakasalubong ang may-ari ng tindahan kanina. Ipinakilala nito ang sarili bilang Jay at narinig na raw niya ang tungkol sa bida na mag-isang nakapatay ng 27 Orochi. Hiniling ni Jay na maging kinatawan ng kanyang tatak si Fate. Isinuot ang bagong kasuotan para ipromote ang tindahan, napakagandang alok. Paano niya ito matatanggihan? Nagkasundo ang dalawa na magtulungan. Suot ang bagong baluti, napaka-cool ng itsura ni Fate. Akala niya ay libre ito, ngunit hindi inaasahan, humingi si Jay ng 80 gintong barya. Nakipagnegosasyon ng bida at napababa ito sa kalahati, na medyo katanggap-tanggap. Sumunod, bumisita siya sa isang mataong bar. Siguradong masarap ang mga inumin. Talaga namang kahanga-hanga, ngunit hindi ang alak, kundi ang perpektong hugis ng katawan at matalim na mukha. Paano hindi maakit? Naakit si Fate at hindi nakatiis. Higit pang nakakagulat, alam pa niya ang pangalan niya. Ito ang Lost ni Eris, isang kapwa nilalang ni Fate, taglay ang isa sa mga deadly sin skills. Inanyayahan ni Eris ang protagonist sa kanyang tahanan para uminom ng alak. Lubos na nahulog ang loob ni Fate. Ito ang epekto ng Lost. Hindi alintana ang edad o kasarian, kapag nahuli, agad na nahuhulog sa pag-ibig. Ang pares ng prutas na tumama sa kanyang mga mata ay nagpagalaw sa kanya. Sinusundan na ni Eris si Fate mula pa noong siya ay nasa lumang kabisera. Nang na-activate ang gluttony skill, gusto na sana niyang lapitan si Fate, ngunit ipinagpaliban dahil magkikita rin sila balang araw. Alam ni Eris ang lahat ng nangyari. Tungkol kay Mai, hindi siya tiyak dahil ang batang iyon ay ikalawang henerasyon, samantalang si Eris ay unang henerasyon. Ang mga prutas ang dahilan kung bakit nainggit si Mai kay Eris. Marami pang tsemera ang umiiral dito.
Sa kasalukuyan, humina na ang Holy Knight class, kaya napakahirap alisin ang mga ito ng lubusan. Si Ares ang tagapangalaga ng kahariang ito at inuuna ang pambansang interes higit sa lahat. Upang tulungan umunlad ang bansa sa susunod na 500 hanggang 1,000 taon, tinatarget niya si Rosie para patayin. Nagalit si Fate at hindi niya kailanman tatanggapin na mangyari iyon. Kalmado namang ipinaliwanag ni Ares ang dahilan. Ang mga halimaw na naalis ay nag-ipon ng galit sa paglipas ng panahon at mga halimaw na isinilang mula rito ang lilitaw. Katulad na kaso ang mga Holy Knight. Ang mga pinahirapang kaluluwa ay nag-ipon ng galit at nagiging kristal. Si Rosie ang pinakaminamahal ng mga karaniwang tao. Kung siya ay mamatay, isang napakalaking halaga ng galit ang mabubuo. Sa puntong iyon, ang mga tao na may sukdulang kasanayan ay isisilang upang protektahan ang bansa. Isang senaryo na tila perpekto, ngunit hindi ito akma kay Fate. Ano ba ang kasing halaga ng pagpapahintulot kay Rosie na mamatay? Lalo lamang lalala ang sitwasyon. Sa kabila ng pagtutol ni Fate, determinado pa rin si Ares na isakatuparan ang kanyang plano. Sa anumang paraan, kailangang protektahan ng protagonista ang buhay ni Rosie. Sa sandaling ito, dumating ang impormasyon mula sa intelihensya. Ang team na nangungulekta ng materyales sa Galia ay misteryosong nawala. Kaya inutusan ni Rosie ang lahat ng tauhan na magtipon para sa isang rescue mission. Kasabay nito, ipinaalam ng Sword Blacksmith ni Fate na kulang siya sa isang mahalagang sangkap para sa paggawa ng Sword Shift, ang Magic Glass. Nagkataon, matatagpuan lamang iyon sa Great Valley ng Galia, ang parehong lokasyon na patungo ng rescue team ni Rosie. Sa daan, nakasalubong ng ating protagonista ang hindi mabilang na Orsi na humaharang sa kanyang daraanan, ngunit wala sa kanila ang karapat-dapat na kalaban. Agad niyang ginamit ang Shield State upang harangan ang maraming magic attacks, pagkatapos ay sumugod at ginamit ang Gluttony skill upang mabilis na alisin sila. Gabing iyon, habang nagpapahinga si Fate, bigla siyang nahulog sa isang estado ng panaginip. Muling lumitaw ang batang babae na may puting buhok ng misteryoso. Batay sa kanyang hinala, tila may gusto siyang sabihin, ngunit hindi niya marinig. Pagkatapos, napunta siya sa isang Red Sea na puno ng mga bangkay ng mga halimaw na kanyang napatay. Hindi inaasahan, lumitaw din ang mga taong napatay ni Fate at hinila siya sa pool ng dugo. Ngunit wala siyang magawa kundi sumigaw ng walang magawa. Dahil sa matinding takot, biglang nagising ang protagonista. Sa sandaling iyon, lumitaw ang 4 na salamander. Ang mga ebolusyonadong halimaw na ito ay mas mahirap harapin kaysa sa mga Orsi. Ipinayo ni Greed sa protagonista na gamitin ang bow form upang gawing bato ang mga ito. Ngunit pagkatapos matamaan ang isa sa kanila ng atake, hindi sila tumakas o sumugod para maghiganti, kundi nagpatuloy diretsyo na parang kinokontrol ng isang bagay. Sa panig ng rescue team, hindi rin maayos ang kalagayan. Inatake sila ng mga salamander habang hindi handa. Ang walang malaman na si Milyar ay sumugod gamit ang Fire Sword Magic upang labanan ang mga halimaw na eksperto sa apoy. Dahil dito, siya ay nabingwit at nawalan ng malay. Sa mismong kritikal na sandali, tumalon ang protagonista, parang bayani, upang iligtas ang kagandahan, at sa ilang simpleng galaw lamang, naalis niya ang mga Fire Lizard na nag-iwan ng paghanga sa lahat. Pagkatapos, natuklasan ng grupo ang mga marka sa mga bangkay ng halimaw. Tila kinokontrol sila ng isang tao na target si Rosie. Pagkaraan, nakarating sila sa Great Valley, ngunit dahil sa iba't ibang misyon, kailangan nilang maghiwalay mula rito. Nagpatuloy si Fate sa kanyang paglalakbay upang hanapin ang Magic Glass. Pagdating sa isang malaking kagubatan, lumitaw sa kanyang harapan ang walang bilang na mga nagiging bato na bangkay ng halimaw. Biglang nakita niya si Ares na nakatingin ng matindi sa isang bagay. Agad siyang naghabol ngunit nawala ang bakas. Gayunpaman, mas nakakatakot ang nasa likuran niya, isang chimera na nakatayo sa bundok. Sa kabutihang palad, nawala na ang core nito kaya hindi ito makagalaw. Marahil ang pagbagsak ng bundok ay naglantad ng mga bakas mula sa sinaunang labanan. Ngunit tila masyado siyang nagalak ng maaga dahil 3 na ang nagising kanina. Hinala ni Fate na si Ares ang may gawa nito. Habang malalim siyang nag-iisip, isang napakalaking pagsabog ang naganap sa likuran niya. Ang 3 nagising na chimera ay umatake sa koponan ni Rosie. Ngunit, lubos na naiba ang mga ito sa karaniwang halimaw, kaya kahit pinagsamang lakas ng koponan, hindi nila ito nasaktan. Mas malala pa, nasaktan sina Morgan at Nazan dahil sa mga ito. Sa mapanganib na sandaling iyon, dumating si Fate upang iligtas ang lahat. Ang kanyang mga teknik ay nagdulot ng pinsala, ngunit may kakayahan ang mga halimaw na magpagaling sa sarili, bagamat mabagal ang bilis ng paggaling. Pagkatapos ipaalam kay Rosie ang kahinaan ng mga halimaw, sabay silang sumugod upang matagumpay na mapuksa ang isa. Si Milia ay sumisigaw, nakikipaglaban sa atake ng isa pang halimaw. Mabilis na tumakbo si Fate upang tulungan siya. Nagbago si Greed mula sa espada patungong karit. Sama silang nagtulungan ng perpekto gaya ng dati upang harapin ang susunod na halimaw. Tila abot kamay na ang tagumpay.
Ngunit, ginamit ng huling halimaw ang isang makapangyarihang teknik ng lindol na nagpabasag sa lupa, dahilan upang parehong mahulog sa isang malalim na bangin. Habang sinubukan ni Fate na iligtas ang babae ng kanyang mga pangarap, ginamit niya ang kanyang katawan bilang kalasag upang mabawasan ang epekto ng pagkahulog. Sa kabutihang palad, wala ni isa ang seryosong nasaktan. Narinig ni Fate mula kay Rosie na dumating ng huli ang rescue team. Ang excavation team ay tuluyang nawasak habang sila ay nag-uusap at nagkwekwentuhan. Biglang sumiklab ang galit ng gluttony. Upang hindi masaktan si Rosie, mabilis na umalis si Fate sa lugar. Dahil sa malakas na ingay, dali-daling tumakbo si Rosie papunta sa kanila. Ang nakaraang labanan ay bumagsak sa cellar, nagdulot ng walang katapusang pira-pirasong magic glass. Ang mga pira-pirasong ito ay mula sa mga halimaw na nawasak at nag-evolve, kaya halos imposibleng mahanap ang mga ito sa gitna ng mga basag na piraso. Sa wakas, nakabalik sila sa ibabaw. Ang buong koponan ay tuwang-tuwa nang makita si Rosie na ligtas. Lumipat ang eksena, isang binata na may puting bone mask ang lumitaw, na ang isang mata ay kulay asul tulad ng mata ni Fate. Tila isang nakakatakot na labanan ang malapit na magaganap, na nagbabanta ng malalaking hamon sa hinaharap. Pagbalik nang hindi pa naiintindihan ang nangyari, itinuro ni Rosie ang kanyang espada sa bida dahil nagdulot siya ng maraming labanan at pinsala sa ari-arian. Bilang isang Holy Knight, obligado siyang arestuhin ito ayon sa batas. Ngunit ayaw ng bida na saktan siya, kaya hindi niya hinugot ang kanyang espada at nakipaglaban sa ganoong kalagayan. Ngunit tila mali niya ang akala sa Holy Knight na ito. Ang kanyang malalakas na teknik ay tuloy-tuloy na itinutulak si Fate pabalik. Hindi doon nagtapos, ginamit niya ang body enhancement upang umatake ng sobrang bilis, nabasag ang isang bahagi ng maskara ni Fate. Dahil natakot na mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, nagpa siya ang bida na ipakita ang kanyang tunay na lakas. Ginamit niya ang sword-like teknike na tanging Holy Knights lamang ang makakagawa. Nagulat si Rosie na hindi siya isang Holy Knight ngunit nagawa ang teknik na ito, bahagyang dahil sa sword shift na gawa sa Magic Glass, na tumulong sa pagsuporta sa mga teknik ng Holy Knight. Walang paligoy-ligoy, bumaba ang teknik ng may lakas, agad na nagbago ang sitwasyon. Ngayon si Rosie ang napasailalim sa presyon. Biglang lumitaw sa kanyang lieg ang kwintas na ibinigay niya, na nagpatigil sa kanya sandali. Sa paggamit ng pagkakataong ito, sumugod si Rosie at itinaas si Greed sa hangin, nakatumbas ng malinaw na tagumpay. Nagtaka siya kung bakit nagpakita ng awa sa kanya ang bida. Ngunit hindi nagsalita ang bida at umikot upang umalis. Pagkaraan, hinanap siya ni Morgan upang ipaalam ang tungkol sa pag-unawa sa istruktura ng core ng Chimera at ipinagmamalaki na ang buong pamilya niya ay nag-aral ng mga nawalang sinaunang teknik. Ipinagyabang niya na mas mahusay ang kanyang anak kaysa sa sarili niya. Ngunit nang gusto ng bida na makipagkita sa kanya para sa karagdagang pananaliksik, na misinterpret ito bilang hangaring ligawan ang kanyang anak na babae. Kaya hinabol at pinagseluhan siya ng lalaking obsesyonado sa anak na babae. Habang nagmumuni-muni ang bida, biglang tumunog ang alarma, tanda na ang mga halimaw ay magulo at sumalakay sa lungsod. Nagsimula na ang deathmatch attack. Mabilis na tinipon ni Rosie ang lahat ng sundalo upang ihanda ang depensa laban sa paglusob ng halimaw. Bagaman sakop ng kakayahan ni Rosie bilang Holy Knight ang deathmatch, nakatayo ang bida sa tabi bilang paghahanda sakaling may hindi inaasahang mangyari. Bago siya makapag-isip ng mas malalim, inihayag ni Greed na sa ibang direksyon, may lumitaw na halimaw. Parang higanting balyena ito na lumulubog sa ilalim ng lupa sa sobrang bilis, may layuning bumangga diretsyo sa pormasyon ni Rosie bilang Holy Knight. Dahil nakatuon lamang ang koponan ni Rosie sa pagpigil sa deathmatch, mataas ang panganib na tuluyang maubos ang buong grupo. Nagpa siya ang bida na lumipat sa anyo ng pana at palaso, pagkatapos ay ginamit ang kapangyarihan ng Semi-Devourer upang doblehin ang kanyang lakas at saklaw. Isang malakas na tira mula sa pana ang malubhang nakasugat sa halimaw, na pinilit itong lumitaw sa ibabaw. Lumabas na ito ay isang higanting slime. Lumikha ang slime ng acid rain, na pinilit ang bida na maging nasa depensa. Upang mapanatili ang ligtas na distansya mula sa acid rain, patuloy siyang nakipaglaban gamit ang pana. Mukhang ayaw makipaglaban ng slime, ngunit patuloy itong naghuhukay sa ilalim ng lupa diretsyo kay Rosie. Ang slime na ito ay tila kinokontrol at nakatuon lamang sa isang target. Ngunit hindi inasahan ng halimaw na nahulaan ng bida ang kanyang mga galaw at nauna siyang nakarating. Gumamit ang bida ng 20% ng kapangyarihan ng Semi-Devourer at tinutok ito sa kalaban. Sa kabila ng tama sa core, buhay pa rin ang slime. Bigla, sa itaas ng bida lumitaw ang isang taong may suot na puting bone mask. Hinala ng bida na ito ay si Eris at siya ang nakialam sa halimaw. Agad na umatake ang bida, ngunit hindi niya maabot ang kalaban gamit ang kanyang mga teknik. Dahil naabot na ng taong ito ang Demigod Realm, ang mga teknik mula sa mas mababang realm ay walang epekto sa kanya.
Hindi matanggap na hindi niya mahawakan ang kanyang kaaway, patuloy na sumugod ang bida gamit ang espada sa kabila ng napakalaking diferensya sa lakas. Kahit na nasa semi-devour state, hindi pa rin niya mahawakan kahit isang hibla ng buhok ng kalaban. Ang kawalang magawa na ito ay nagdulot ng matinding tensyon at desperasyon sa bida. Sa kritikal na sandaling ito, naramdaman ang lalong seryosong sitwasyon at nagpa siya ang bida na pakawalan ang buong kapangyarihan ng gluttony. Sa matinding konsentrasyon, naabot niya ang Realm Yi. Agad na tumaas ng malaki ang kanyang kapangyarihan na nagpapahintulot sa bida na madaling itulak pabalik ang kalaban. Nasira rin ang maskara, ngunit naunawaan ng bida na ang taong nakatago sa likod nito ay isang hires gaya ng kanyang hinala. Siya ay si Nazan. Bago pa man malinaw ang sitwasyon, humuni si Nazan upang tawagin ang isang nilalang mula sa malayo. Mula sa kanluran, isang higanteng celestial dragon ang mabilis na lumilipad patungo sa kanila, diretsong nakatarget kay Rosie at sa kanyang koponan. Nang makilala ang seryosong banta na ito, agad na sumugod ang bida upang iligtas si Rosie, ngunit nahadlangan siya ng mga slime at ni Nazan. Patuloy na umatake ang mga slime, pinipigilan ang bida na makalapit sa celestial dragon. Samantala, ang koponan ni Rosie na mga Holy Knight ay mahigpit na nakikipaglaban upang mapanatili ang linya. Ang biglaang paglitaw ng celestial dragon ay nagpuwersa sa koponan ng Holy Knight na mabilis na umatras upang mapanatili ang kanilang lakas. Upang mapigilan ang kalaban at maprotektahan ang kanyang koponan, nagpa siya si Rosie na manatili at lumaban. Sa oras na tila makikita na niya ang kanyang yumaong ama sa isang himala, biglang nagbago ang sitwasyon. Sa kabila ng paghahadlang ng mga slime sa matinding labanan, dumating ang bida sa tamang sandali. Sumugod ang bida upang maging panangga kay Rosie mula sa isang nakamamatay na atake ng celestial dragon. Ang impact ng teknik ay napakalakas na nabasag ang maskara ng bida. Hindi na niya kayang itago pa at wala nang ibang pagpipilian kundi kilalanin ang kanyang totoong pagkakakilanlan kay Rosie. Gayunpaman, ang dugo pulang mga mata ng bida ay nagdulot ng kaunting takot sa kanya. Nang makita ito, pinaalalahanan ng bida si Rosie na bumalik sa lungsod. At mabilis na tumakbo si Rosie kahit umiiyak at may luha. Nagpatuloy ang labanan laban sa Celestial Dragon. Gumamit ang bida ng teknik na Dark Prison upang ikulong ang galaw ng halimaw at hinarap si Nazan ng mag-isa. Ngunit dahil ginagamit pa rin niya ang kapangyarihan upang pigilan ang Celestial Dragon habang pinipilit niyang umusad sa Realm A, unti-unting humihina ang kanyang lakas. Alam ito ng kalaban, kaya patuloy siyang tinalo at pinagtawanan. Sa isang sandali ng kapabayaan, nahawakan ng kalaban ang isa sa mga braso ng bida. Si Maison ay biglang natuwa, iniisip na hawak na niya ang gantimpala. Ngunit sa oras na tila magtatapos agad ang labanan, biglang lumitaw ang bida mula sa likod, tinusok ang puso ng kalaban gamit ang kanyang espada. Lumabas na ginamit ng bida ang isang ilusyon upang linlangin ang paningin ng kalaban. Pinagsama ng labis na kumpiyansa ng kalaban, nagdulot ito ng kanyang malupit na pagkamatay. Habang inaangkin ang tagumpay, muling nahulog siya sa isang panaginip. Ang puting buhok na babae na si Luna, na madalas lumilitaw, ay ang core ng Hanon. Nasa loob si Luna ng bida upang pigilan ang gluttony mula sa pag-activate. Ngunit limitado na ang kanyang kapangyarihan at hindi na makapaglaban. Ang susunod na mangyayari ay nakadepende sa sariling desisyon ni Fate. Buhay o kamatayan ay nakasalalay sa kanyang kakayahan. Bago umalis, nagbabala siya na kung kakainin ni Fate ang Celestial Dragon, tuluyang makokontrol siya ng gluttony. Habang malapit nang mahulog ang bida sa bangin, lumitaw si Greed upang pigilan siya. Ngunit nagpa siya si Fate na alisin muna ang panganib bago tahimik na umalis. Pagbalik sa realidad, nakatakas na ang Celestial Dragon mula sa selyo. Ang kasalukuyang stats nito ay lampas na sa level U. Hindi natakot si Fate dito. Determinado siyang tuluyang patayin ito. Sa isang braso lamang, inihagis ng bida ang kanyang espada, nagdulot ng malaking pinsala sa Celestial Dragon, at sinundan ng suntok na parang sumasabog na paputok sa ulo ng halimaw. Hindi siya tumigil doon, pinutol niya ang dalawang pakpak nito, kaya bumagsak sa lupa ang Celestial Dragon. Hindi pinapayagang lumampas ang halimaw. Naglunsad ito ng napakalakas na teknik patungo sa dalawa. Agad na inaktibo ni Fate ang Double Enhancement Skill. Hinati ang teknik ng Celestial Dragon sa dalawa, saka isinagawa ang pangwakas na galaw, hinati ang katawan nito sa dalawang bahagi. Bagaman pareho nilang inangkin ang tagumpay, muling na-trigger si Gluttony. Nag-aalala na kung mawawala ang kanyang kontrol, magiging mas malaking banta siya kaysa sa Celestial Dragon. Kaya, inilipat ng bida ang lahat ng kanyang stats upang ma-unlock ang bagong anyo para sa kasakiman. Sa sandaling iyon, lumitaw din si Mai upang tuparin ang pangako sa pagitan nila. Ngunit bago pa matapos ni Mai siya, lumitaw si Rosie at iniligtas siya ng napakaliit na agwat. Natuklasan din ni Fate na tuwing naroroon si Rosie, kumakalmang muli si Gluttony. Hindi na siya nawawala sa kontrol. Kahit na nadaya, hindi kailanman sinisi niya si Fate.
Umiiyak siya ng matindi, na kahit anong kapangyarihan ang taglay niya, si Fate ay nananatiling Fate, isang mahinahong tao na laging nagbibigay ng malaking motibasyon sa kanya. Pagkakausap niya, bigla ring nawalan ng malay ang bida. Nang magising siya, alam niyang nasa inn na siya. Matapos ang labanan kay Nazan, nawala ang kaliwang braso ng bida. Sa sandaling iyon, pumasok sa kwarto sina May at Eris. Sinabi nilang matagal nang natutulog si Fate, 1 linggo na. Ikinalat ni May sa kanya ang tungkol kay Nazan. Lumabas na siya ay nakontrol ng madilim na sandata ng espada sa Vayne, pinilit maging host nito at lumaban. Gayunpaman, dahil ang mga sandata ng mortal na kasalanan ay hindi masisira, itinapon ni May ito ng malayo patungong Galia. Dumating din si Eris upang hiramin ang lakas ng bida. Dahil patay na ang Celestial Dragon, magbubukas ang mundo sa bagong pahina. Sa kasalukuyan, isa siya sa mga nagtataglay ng kapangyarihan ng mortal na kasalanan. Kaya't hindi pwedeng tanggihan ang tungkuling ito. Ngunit una, maibabalik ang nawalang braso niya. At kailangan munang umalis ni Fate bago bumalik si Rosie. Kung hindi man, kahit marinig lang ang kanyang pangalan, agad na nagiging masigla ang kasakiman sa loob niya. Nang dumalaw si Rosie, matagal na siyang umalis, naiwan lamang ang isang liham ng pamamaalam sa mesa. Nakasulat dito na nais niyang humingi ng paumanhin sa pagtatago ng kanyang kasanayan sa kasakiman mula sa kanya at nangakong magkikita silang muli kapag naging mas malakas na siya. Lumipat ang eksena sa isang kastilyo. Lahat ay labis na nagulat sa tunay na pagkakakilanlan ni Mukuro. Bago matapos ang pangungusap, muling pumasok si Raffin sa silid panaliksik. Pagpasok niya, biglang nagbago ang tono ng kanyang boses. Hindi inaasahan, tumawa siya ng may kagalakan tungkol sa pagtulong ni Fate na alisin si Hart. Nagsimulang maglabas ng purpura na liwanag ang bato sa loob ng kahon, na parabang nagpapahiwatig ng mas matinding labanan na malapit ng sumiklab.